Magandang araw mga ka-basic. So, sa video po natin ngayon, ipapakita ko at i-share ko sa inyo kung paano ma-access or mapalitan ng password yung ating Wi-Fi extender na Converge Gateway. So, kadalasan kasi ginagamit to pang Wi-Fi extender. So, ang nagiging problem naman ng user or ng nag-config, after ma-config ay hindi na siya ma-access. So, sa video po na to, ipapakita po natin kung paano siya ma-access after nyo ma-configure. So, ang first steps po na gagawin natin, make sure na connected po tayo dun sa ating router o kaya gateway or yung ginawa po nating extender. Ito pong device na to. So, kapag connected na kayo, ang gagawin nyo, i-click nyo lang siya. Tapos, pupunta kayo sa IP settings. Kailangan gawin natin siyang static. Ayan. Kung nakikita nyo siya ngayon, ang IP address niya ay ito. 192.168.25.185 kasi yan yung IP address nung main router dito sa network. So, ang gagawin lang natin siyang static. Ayan. So, papalitan natin ng 192.168.1 gawin nating 10. Tapos, ito rin. Gawin natin yung router 192.168.1.1. Tapos, DNS 1.1 din. Problema, hindi siya nag-save. So, titingnan natin ngayon kung nag-save siya. So, yung cellphone ko kasi wala siyang save. Pero depende yun sa phone na gagamitin nyo. Kung yung phone nyo ay may save. Kumbaga sa akin kasi pag back ko, automatic na siya na nag-save. So, kung mapapansin mo, babalik ka dun sa Wi-Fi. Tapos, pag kinlik mo siya, ang makikita mo dapat, ang IPv4 address niya ay 192.168.1.10. So, ito na yung ginawa mo. Tapos, ayan na, naka-static siya, hindi siya DHCP. So, ngayon, ang next na gagawin natin, kung ito yung ating Wi-Fi extender, i-unplug natin yung kable, yung LAN cable. Ayan, make sure na wala nang nakasaksak. Tapos, pupunta ka ngayon sa okay, wait lang. Na-disconnect tayo dahil babalik ka muna dito sa settings. Settings. Make sure na connected ka. Ito. Make sure na connected ka dun sa Wi-Fi extender mo. Kahit na no internet access ang makikita mo, basta connected ka. So ngayon, open ka ng browser. So, in my case, ang inopen ko ay Google Chrome. Tapos, dito ko ita-type natin yung 192.168.1.1. So, ito kasi yung original IP address ng ating gateway o kaya router. Actually, modem, ISP modem or ISP gateway. So, kapag sinabi ko kasing router, baka mabash na naman tayo. Maraming nagbabash kasi na hindi daw to router, hindi ganyan. So, easy term para mas madali nyo maintindihan. Kung router yung pagkakaintindi nyo nito, let's say router. So, para sa akin, sige, gateway siya. So, ita-type lang natin yung IP address. Ito yung original IP address bago natin siya i-config. So, dinisable kasi natin yung DHCP server. Kaya ang nangyari, hindi siya nagbibigay ng IP address. Pero originally, ang IP address niya, 1.1 pa rin. So, i-go lang natin siya. Ayan. So, makikita na natin yung login. So, itong login na to, ito na yung web portal ng ating Wi-Fi extender. So, ang admin niya, kung hindi nyo naman pinalitan, ay
admin, tapos ang password converge at ZTE123, tapos login. So ayun, na-login na natin siya. So from dito, madali nyo na siyang mapapalitan ng password. So pupunta lang kayo sa network. Okay, tapos balik tayo. Dito, pwede mo na siyang palitan. Wi-Fi name. Ayan, Wi-Fi name. Tapos lahat dito pwede mo nang palitan. Security. So medyo mahirap lang siya kasi syempre cellphone. So pwede mo makita yung password. At pwede mo na siya siyempreng palitan. So ganun lang po kadali, ganun lang siya kabilis. Ngayon, kunyari napalitan mo na siya. So, by the way, hindi ko na siya papalitan ha kasi for demo lang naman at gusto ko lang naman ipakita sa inyo. Basta eto, kapag nagpalit kayo, syempre lagi niyong pipindutin itong submit. Itong dito. Kasi hindi siya magsisave hanggat di nyo sinasubmit yan. So, 2.4 ang papalitan nyo lagi, 2.4 tsaka 5G security. Ayan. Tapos yung Wi-Fi name kung gusto niyo palitan, ito. So, ganun lang po siya kadali. Medyo mahirap lang kasi kapag hindi nyo na gawa yung unang procedure. Pero pag na-config nyo na siya, ganito lang siya kabilis. Ngayon, para ibalik sa dati, ang gagawin natin ay, kasi ang mangyayari, kapag sinave mo na yung settings mo, tapos tinanggal mo na yung phone mo, ang mangyayari, yung phone mo, possible na mawalan siya ng internet. Ang gagawin mo, pindutin mo ulit. So, make sure na ito yung wifi ha, yung connection na, kumbaga yung ating extender. So, i-click mo lang ulit siya. Tapos, balik kayo dito sa IP settings. Ibalik nyo na siya sa DHCP. Ayan. So, i-back ko siya para mag-save. Ngayon, hindi pa siya magkakaroon ng connection. Ang gagawin ko, dapat ay ibabalik ko yung ayan, yung LAN. So, medyo madilim lang. Ito, nakikita naman. Ayan, so, pag nabalik nyo na yung LAN, pwede na kayo mag-connect ulit. Ayan, connected na. Ang mangyayari, ibang IP address na ulit yung makikita nyo. Kasi nga, ito na yung, kumbaga, yung DHCP server sa network. So, ayun, ganun lang po siya kabilis. Connected na ulit.